ng kingdom, i-align mo yung buhay mo doon sa kultura ng langit, sabi niya Lord, idadagdag ko sila ng pangangailangan mo. Kaya ambassador never think about what he should eat, anong kakainin niya, anong iinumin niya, anong idadamit niya. Hindi iniisip ng ambassador yun. Amen. Kaya kung ikaw ay mag-fully develop maturity into ambassador. Amen. Saan na ba yung ano? Salamat dito sa ano, no? Wow. Akala mo totoong alcohol, thinner yan, thinner. Kasi po alam mo bakit? Yung may-ari po kasi ng bahay ay construction worker. Ayan. Oo, mabilis ang thinner. Ngayon, balansehin na natin. Narinig niyo na po yung teaching na ganito. Ito po, totoo. Ito kadalasan ang nagiging problema sa church. Kaya maraming pastor na pupunta impyerno. Wala kayo, pastor mapupunta impyerno. Wala kayo na isang Kristyano pwede mapunta, song leader, gitarista pwede mapunta impyerno. Kasi hindi kayang balansin ito. Meron ganito may mga preaching ganito. Ang kaligtasan hindi nawawala. Totoo hindi. Pero bakit yung tao wala sa simbahan? Kasi wala siya umalis sa kaligtasan. Ayaw niya lumayo. Sasabihin ligtas, pero ang simbahan kakaunti ang tao. Asan yung mga membro? Asan yung mga Kristiyano? Nagsasabi may pa rin ang palataya pero wala sa simbahan. Hello? Now, sige nga po. Babalansin po natin yan. Yung balansin po natin, natawag natin na cross. Ayan. Basahin niyo po muna yung itong Revelation chapter 19 verse 8. Sabi dito, and to her, babae ito lalaki. Ito po tumutukoy sa bride. Sabi niyo po, bride. So, sino po dito ang bride of Christ? Taas pong kamay. Ayun, tayong babae ng Diyos, no? So, ito, and to her, it was granted to be arrayed in fine linen. Ano yung fine linen? Lino. Alam mo yung damit ng lino? Di ba ang babaeng kayo makasal, sinusuotan ng damit na puti. Fine linen, clean. Ano daw? Clean. Malinis, marumi. Clean and bright. Ano yung bright? Maliwanag. Tuloy mo. For the linen, ano daw yung linen? Yan yung linen, yan ay lino. Ano daw yung lino? For the linen is the righteous acts. Sabi niyo po, righteous acts. Ano yung righteous acts? Alam mo sa Tagalog? Sino kayo magbasa sa Tagalog? Ang sabi niya, mabubuting gawa. Righteous act. Righteous acts of the sinabi ba believers? Sinabi ba believers? Ano sabi? Ano ibig sabihin ng saints? Ang saints, ibig sabihin ng pinabanal. Yung mga taong tinubos, yung mga taong pinabanal, yung mga taong nanampalataya, sila ay binuhisan ng damit ng righteous acts. Yung damit na lino, saan tumutukoy? Sa righteous acts. Ngayon may nabanggit po dito, yung tinatawag na righteous acts, tsaka yung saints. Yung saints na ito, ang tawag po dito, positional. Sabihin nyo nga po, positional. Positional. Righteousness. Ang tawag naman dito, acts. O tinatawag, acts of okay, pakinig kayo. Napakinggan na ninyo yung sinasabi nila na ano, maliligtas ka. Kapag tumanggap ka kay Lord, ligtas ka na. Tama hindi? Tama naman yun. Tama. Pero, kailangan ba lakaran mo yung kaligtasan? Ito ulitin ko po Iba po yung righteous act. Yung righteous act, mabubuting gawa. Mabuting gawa. Yung mabuting gawa, hindi ka gumagawa ng mabuti para maging righteous ka. Hindi. Ang mabuting gawa ay resulta. Resulta ng ano yan?
ng pagsunod mo sa positional righteousness. Pag sinabi niyo bang positional, sabi niyo nga po, positional. Ayan, basahin niyo nga dito. Yung ibig sabihin ng positional, sabay-sabay, idea. The idea. 1, 2, 3, go. The idea that believers are declared righteous before God through faith in Jesus Christ, not by their works. Sabi-sabihin ng positional, tumanggap ka lang kay Lord, wala kang ginawa, ang tawag doon, imputed. Imputed righteousness. Ibig sabihin, ang trabaho mo lang magkaroon ng faith. Hindi mo ito pinagpaguran. Ang positional righteousness, tumanggap ka lang kay Lord, si Lord, gumawa ka ng kontrata sa'yo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ligtas ka na. Ang tawag yung positional? Righteous. O, tanong ko sa inyo, pag tumanggap ka ba kay Lord, ligtas ka na? Yes, kasi nakaposisyon ka na eh. Tama hindi? Ang Holy Spirit nasa sa'yo na, at sa'yo na kaligtasan yun. So 100% you are saved. Amen. Maganda hindi? Ha? Pero, ulitin ko, isang side lang ito. Alam niyo ba na maraming ang theologian dito na lang nag-focus? Mamaya explain ko sa inyo bakit. Sige, tingnan natin yung verse. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 21. Kailan may basa? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan upang sa pamamagitan niya. Kaya lang, sa pamamagitan ba ng gawa? Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan niya, may turing tayong matuwid. So, anong trabaho natin? Maniwala. Anong trabaho ni Lord siya yung nagbigay sa atin ng righteousness? Roma 3:22, basa. Ang tao itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng... Stop! May ginawa ka ba doon para maging matuwid ka? Sino gumawa? Anong ginawa mo lang? Yun. At walang pinapaboran ang Diyos. Roma 4:5-6. Basa nga. Matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Oh, ang lalinaw. Malinaw hindi. Ang problema, eto na yun. Dahil lang sa, hindi tayo sa mabubuting gawa. Oh. Kaya, may napakinggan pa akong preaching. Pabanal-banal ka pa. Eh, wala ka lang ang gagawin. Banal ka na sa harapan ng Diyos. Hindi mo na kailangan magpakabanal. Pwede ba yun? Pwede ba yun, sister? Ha? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun na, ano? Kristiyano ka na, pero yung ugali mo, ugali pa rin ng mundo? Ha? Tawag yung visa limitation. Hello. Philippians chapter 3 verse 9. Sige nga. At ako na may maging kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako magiging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa batas. Sorry na kami, kulang eh. Pabasa nga sa ano, kompleto sa Bible, pabasa nga. Ito nga, Philippians 3:9. Basahin ko na lang din po. Amen. Naintindihan po ninyo? Dito po sa positional righteousness, paano po tayo naging ano? Paano po tayo naging banal? Paano tayo naging matuwid? Dahil sa pananampalataya. Ano yan? Pilipos, ano yan? 3:9. At lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hello? Maganda po bang ginawa ng Lord? Okay. Ang ibig sabihin na imputed positional righteousness, ikaw ay naging righteous. Naiinip niyo po ng pinako ang Panginoon? Hinubahan siya. May damit siya, wala? Wala. Alam mo kung bakit? Kasi tinanggal niya yung damit niya para damitan tayo ng kabanalan. Naintindihan po ninyo? Ngayon, pag humarap ka kay Lord, ang nakikita niya yung damit ni Kristo. Ano nakikita niya? Na nakasuot sa'yo. Pero meron ka pang isang damit na dapat matanggap. Ano yun? Yung tinatawag na fine linen. Pinong-lino. Eh, yung pinong-lino na yan, yan yung malinis. Nagliliwanag.
na mabuting gawa ng mga hinirang. Kaya alam mo ba, sige nyo to, pwede ba yung mga positional righteousness, pwede pa mapunta ng impyerno? Pwede. Taas kamay yung sabing pwede. Sino sabing pwede? Hindi na. Kasi position na to eh. May marriage contract na eh. Marriage contract na to. Pwede, sinod na. May marriage ka na. Hiwalayan ka pa ba ng Lord? Pwede pa rin siya. Pwede hindi. Bakit? Sige, bakit sister? Hindi si Lord ang hindi wala. Oo, ikaw mawala. Ito. Principles yun. Walang sino man ang ito, sabi ng Baptist, makinig, sabi ng Baptist, ang kaligtasan hindi nawawala. Once saved, always saved. Kasi nga, sino makakaagaw sa kamay ng Diyos sa'yo? Pero, ikaw mismo, pwede kang umalis sa kamay ng Diyos. Amen. Kaya ka nga binigyan ng freedom. Amen. Freedom to choose. Kasi ang freedom to choose, hindi kaya, alam mo, may sinabi, naliligo ako. Naniniwala ba kayo minsan sa akin na revelation ng Lord sa CR? Alam mo sabi sa akin ng Lord? Alam mo ba? Si Lucifer, nasa langit. Ang lugar ni Lucifer, right place. Righteous place. Alam niyo ba kung bakit nagkasala si Lucifer? Bakit? Kasi bakit? Kahit nasa right position na siya, binigyan pa rin siya ng Lord ng pagkakataong mamili. Freedom. At alam mo nangyari, hindi siya mismo, yung kasalanan niya, ang naging dahilan kung bakit siya binagsak ng Panginoon. So, sabihin, kahit nakaposisyon ka na sa position of righteousness, pwede ka pa rin malaglag sa impyerno. Kasi bakit? Meron kang choice. Eto na. Sabihin niyo, tama, balance itong teaching na to, hindi? Balance hindi? Kung may tuturo sa simbahan ito, walang matigas na ulo ng mga miyembro. Sister, ligtas ka na. Pakita mo naman sa righteousness ng acts mo, sa pananalita, sa pananamit, sa pagkilos, na ikaw ay totoong banal, na ikaw ay totoong lingkod ng Panginoon at talagang tumanggap ka kay Lord. Kasi kung talagang position of righteousness ka, imputed righteousness ka, righteous ka in the eyes of the Lord, talagang totoo kang tumanggap sa Panginoon, ang tawag sa iyo, pinabanal. Eh dapat yung galaw mo, yung kilos mo, yung action mo, dapat may kabanalan. Hindi pwedeng umagainst ang kontrata mo. Sige, kahit may marriage contract kayo ni Lord, kung sa loob ng bahay, hindi na kayo nagkakasundo. Kaya nga ang bayang Israel sa Jeremiah, dinivorce ng Lord. Alam niyo ba na pwedeng tanggalin ng Panginoon yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Kaya nga marami napupunta ng impyerno kasi sabi ng mga pastor, hindi ikaw ang nagligtas sa iyo, si Lord. So kahit hindi ka gumawa ng tama, si Lord ang bahala mo kasi ligtas ka na eh. Meron ba ako nabalita, sabi pa ng Baptist sa akin, kahit na makapatay daw siya. Oh, kasi ligtas na siya eh. Ito ba matindi? Sabi niya, ito ba matindi? Isang pastor na high blood sa akin eh. Kasi nagtuturo yung bishop niya about righteousness. Ang kaligtasan daw, hindi na daw nawawala. Ha? Ang kaligtasan nawawala, hindi. Hindi na daw. Sabi ko sa kanya, Pastor, kawawa naman yung demonyo sa'yo. Sabi ko, bakit? Bakit ka tinutokso? Kung ang kaligtasan hindi na mawawala sa'yo, bakit kailangan ang demonyo tuksuin ka? Para, anong dahilan? Ang ending nun, hindi naman pala mawawala kasi sa kaligtasan. Para hindi? Ha? Amen. Kaya nga may demonyo, kasi may pagkakataon na may chance ka pang mawala doon sa kaligtasan, kaya may demonyo. Tama hindi? Tapos sasabi, ang teaching ganito, yung mga nag-backslide, hindi talaga tawag dito, hindi talaga yung tumanggap kay Lord. Pwede ba yun? Pwede ba mag-backslide yung isang tao hindi pa talaga tumanggap? Paano ka babalik ka kaligod kay Lord kung hindi ka nakaharap kay Lord? Ang gulo niyo. Ayusin nyo nga, theology niyo. Tama hindi? At ito pa. At madideceive even the elect. Makinig kayo ha. Even the elect will be deceived. Tama? Sabi sa Bible, kung hindi pa ikliin ang panahon, ang mga araw sa mga araw na yaon, maging ang mga hinirang, di ba? Hindi kakayanin, maaaring ma-deceive. Malin lang. Even the elect will be deceived. Tingnan niyo po, elect na to, elect na. Hindi yan simple Kristiyano. Elect will be deceived. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin kahit nakakita ka, pwede ka pa rin mabulag.
Hello? Alam niyo ba yung Baptist na nagsabi sa akin na ligtas na siya, wala, forever saved na siya? Nakulong. Hindi sila kaya. Hindi sila kaya. Oh! Alam niyo, meron pa ako isang pastora narinig. Oh, Wednesday yun. Sabi niya, si Satanas daw, dragon na bungi. Ahas daw na bungi. At kahit daw sakmarin ka ni Satanas, sabi niya, hindi na siya tawag dito? Makaka-penetrate sa'yo kasi bungi daw siya. Alam mo ba, pagbaba niya ng pulpito, totoo ito, bibiro, nandito nakaupo ako doon sa sa upuan, Wednesday ng gabi, paghupo niya ng pulpito, yung anak niyang song leader namin, tinadtad ng saksak, 13. Kristyano, no? Paano mo sasabihin na si Satanas bungi at hindi ka na kaya atakihin? Hindi biblical yun. Ang ibig sabihin nun, ikaw ay apoy. Ang ahas takot sa apoy. Kung ikaw ay apoy, hindi makakalapit sa iyo ang demonyo. Pero kung wala kang apoy, wala kang righteousness, hindi ka nagliliwanag, hindi mo suot yung damit ng righteousness, aatakihin ka ng dyablo. Amen. Hello? Amen. Alam niyo ba, pina-explain sa akin to ng Lord? Ilang araw in-explain sa akin ng Lord to. Yung mata ko, nakadilat lang ako. Ha? Sa hilig ako. Kasi Lucifer nga, nilaglag ko dito binagsak ko sa lupa. Kasi bakit? Nasa right position na siya. Pero mas pinili niya pa rin, mag-rebelde laban sa akin. How much more ikaw? Nasa katawan lupa pa. Ayun, si Lucifer. Perfectong-perfecto yun. Nagkasala pa sa Diyos, ikaw mismo na makalaman, magmamayabang. Paano sinabi niya po sa Pablo? Huwag niyong isipin na lagi kayo nakatayo, bigla kayo mabuhay. Hello? Amen. O sige, next verse. Matthew chapter 22, verse 11 and 13. Sige nga. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita. Nakita niya ang isang lalaki hindi nakasuot ang damit na para sa Okay, wait. Itong kwento na to sa Matthew chapter 22, ito po yung hari, yung yung anak na lalaki niya, ikakasal. Kaso, yung mga inimbitahan, ayaw pumunta. May choice wala? May choice. Ang mga tao, bakit wala sa simbahan ngayon? May choice. ayaw na nila. Pero hindi mo sabihin na hindi sila invited. Pag sinabi mo invited, nakalista sila, hindi. Nakalista. Listado, hindi. Pero pumunta ba, hindi? Hindi. Oh, kita mo? Hindi. Kita mo? Kahit nakalista, wala doon sa posisyon. Amen. Yung posisyon, yun yung lugar kung saan ikakasal. Sabi maraming tao nakalista sa kalangitan, pero wala sa simbahan. Tama, hindi? Eto na. Yung kasalan, tingnan nyo. Lalaking hindi nakasuot ng damit. Ano yung damit na tinutukoy dyan? Damit na kabanalan. Teka lang. Tuloy mo, sige. Na para sa kasalan. Wait lang. Sabi dito, sige, ayaw nila pupunta. Tawagin ninyo yung mga nasa street. Di ba? Yung tawag nyo, di ba sa Bible? Tawagin ninyo yung mga nasa street. Dalhin ninyo para mapuno yung aking kasalan. Yung lugar. Nung dumating na yung hari, ang tanong dito, yung damit ba na walang pangkasal? Nandito doon, sa lugar na yon? Nakaposisyon na ba? Nakaupo na ba? Nakaupo na, hindi? Nakaupo na, hindi? Nandito na, hindi? Nandito doon, hindi? Nakaposisyon na, hindi? Ang tawag ng positional righteousness. Kasi bakit? Kahit hindi siya karapat-dapat, inimbitahan siya. Ang tawag ng positional righteousness. Pero, makinig kayo. Ano ang hinanap ng hari? Yung nakasuot ng damit. Yun, ang tawag doon. Ano yung damit na suot na yun, na binigay? Acts of righteousness. Yung gawang mabuti. Tignan mo sabi niya. 22. Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, anong tawag ng hari? O, di ba? Maraming kumakanta, I am a friend of God. Bakit ka pumasok rito
nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Tanungin mo yung kasama mo, sister, suot-suot mo ba lagi ang damit ng pangkasal? Ha? Ha? Sige nga. Tanungin, mamaya na. Tingin sa akin lahat. Do you still, dala-dala nyo ba, suot-suot ba ninyo yung damit na pangkasal ng Lord? Oo, pastor. Ang tanong, napanatili ba ninyong malinis yan? Ha? Ulitin ko po. Paano kung dumating si Lord ngayon? What if tumunog ang trumpeta ngayon? Madatnan ka ba ni Lord na suot-suot yung damit na lino? Yung mabubuting gawa? Makinig. Maraming Kristyano ayaw seryosohin si Lord. Tama hindi? Tuloy natin. Hindi nakasagot ang lalaki. 13, basa. Kaya pinapahal sa kanyang mga kautusan. Talihan ninyo ang mga kabanaya-kabanaya at tapos sa pusido. Doon sa labas. Doon ay iyak siya at mga... Kita ninyo? Kahit nakaposisyon na siya doon sa lugar. Nasa kingdom na siya. Nasa kingdom na siya. Ang hinanap ng Lord yung righteousness. Are you doing right before God? Saan na yung resulta? Hindi ka gumagawa ng mabuti para maging matuwid. Ang paggawa mo ng mabuti ay ina-align mo, pinoposition mo yung sarili mo base doon sa kontrata mo kay Lord. Amen. Matthew 7:21. Maraming salamat sa akin. Panginoon. May natutunan? Amen. Now, lagi nating evaluate yung sarili natin. Humarap ka sa salamin. Pag mo sa salamin, sino nakikita mo? Sarili mo ba o si Lord? Pero dapat dumating ang time, yung reflection mo, hindi na dapat yung sarili mo nakikita mo. Dapat si Lord na. Alam niyo ba yung Matthew 7:21? Isa yan sa kinakatakot akong verse dati. Na pagkatapos ko magpalayas ng demonyo, pagkatapos ko maggumawa ng mga himala, magpagaling sa mga may sakit, pagdating mo sa langit, sasabihin sa iyo ng Lord, lumayo ka sa akin, ikaw na walang kabanalan, na walang katuwiran. Na hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Hello? Amen. Now, God is looking for righteous people in the land. Tumingin kayo sa labas, marami bang wicked dyan? Marami bang makasalanan dyan? Alam mo kung bakit nandito kayo sa lugar na maraming makasalanan? Bakit? Ha? Kasi pinosisyon ka ni Lord. Kasi ganito yon. Siya kasi judge. Righteous judge siya. Kung walang righteous dito, hukuman ni Lord yun. Pero dahil may righteous dito sa Padre Pio, sige nga, kung mag-complete kaya si Lord dito sa Padre Pio, ilan ang Kristiyano sa Padre Pio? Doon sa mga Kristiyano, ilan talagang totoong righteous dyan? Ang tanong, nakalista ka kaya? Ha? Sister Je, ikaw, nakalista ka kaya? Yun lang. Ikaw, Jillian, nakalista ka? Benji, ikaw kaya, nakalista ka? Hindi na, totoo, hindi na nabibiro. Hindi na nabibiro. Kung dumating man yung time, magpadala si Lord ng ng army ng mga anghel dito para husgahan ang Padre Pio. Kasama ka kaya sa righteous na mapipili? I hope so. Iyan problema. Kaya hinuhusgahan ng Panginoon ang lugar natin. Kasi kakaunti na lang tayo nagsisimba sa church, hindi pa righteous ang pamumuhay natin. Ayaw nyo makinig sa akin. Makinig sa akin. Alam mo kung bakit iniingatan ng Lord yung pamilya ko? Si Listem nakaraan. Ha?
na-aksidente. Pero ang tama niya lang, ito lang, tsaka ito lang. Kasi ano sila, pinilahan siya ng sasakyan, na-hit and run siya. Tinakbuhan siya ng ano. Pero wala siyang binayaran kasi sagot ng joyride, lahat. Pero ang gusto pa ng pulis, ipakulong siya. I-impound yung motor niya. E buti na iyan niya yung rights niya. Sabi ni Minister, teka lang sir, bakit sinasabihan niyo yung angkas niya? Nakasuhan ako. Sabi, reckless driving ka. Kaya naging reckless driving ako. Nasa tamang posisyon ako. Kaya nga ako nalaglag sa amburnal eh. Kasi, nasa gilid na kami, kinat pa kami dinikitan pa kami ng tinakbuhan kami. At sabi si Mister, nasa posisyon, nasa tama siya. Yung pulis, dahil tamad, ang gusto, kasuhan agad para tapos na agad yung kaso. Aba, inaninilista yung rights niya. O, tameme yung pulis. Sabi ko, ako pa yun eh. Sasabihin ko sa kanya, sige nga, patunayan mo sa akin na mali ako. Bakit? Dahil CCTV ka ba? Sige, papayag ako, ma'am. Sige, kasuhan mo ako ngayon. Kasuhan mo ako. Ngayon din, kasuhan mo ako. Pero pustahan tayo, bukas na bukas, ipapatulpo kita. Para malaman mo kung sino mali sa akin at pag napatulpo kita, mapatanggal kita. Kasi bakit? Yung tinatawag na privilege. Kapag ikaw nasa tamang posisyon ka, makinig ka, nasa tama ka, at alam mo sinusunod mo ang batas. Kapag inatake ka ng demonyo, pwede kang mag-demand kay Lord. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo, alam niyo ba, sa langit, hindi kayo dapat nagmamakawa. Kayo ba nagmamakawa kayo sa magulang ninyo para ibigay yung gusto ninyo? Hindi. Kasi kaya kayo naging anak kasi may pribilehiyo kayo. Pero hindi na, pag naman makaawa kayo, ibig sabihin may ginawa kayong masama. Hello? Masama ba si Lord para magmakaawa tayo sa Kanya? Kung ikaw ay nasa tamang posisyon ka, you demand. Tingnan nyo to. Sige, tingnan natin to. Si Noe, tingnan nyo si Noe. Basa nga po, si Noe ay taong matuwid at walang kapintasan sa kanyang panahon. Namuhay siyang kasama ng Diyos. Bakit nilipol ng Lord at ang pamilya lang ni Noe naligtas? Bakit? Siya lang po yung matuwid. Ha? Siya lang po yung matuwid. May tanong pa ako. Matuwid ba ang pamilya niya? Hindi. Siya lang. Siya lang. Pero naligtas yung pamilya niya. Dahil sa pagiging Yun. Hello? Makinig kayo. Sabi ko kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Magsaserve ako sa iyo. Pero, kung paano mo ko iningatan, paano mo ko proteksyonan, proteksyonan mo yung family ko, at ni isa man sa kanila, walang mapapahamak. Kasi lumalakad ako sa katuwiran mo. Remember me, Lord. Remember my family. Every time nakikita ako ng Lord, ang naaalala ng Lord yung pamilya ko. Kaya ngayon sa Sodom at Gomorrah, nakipag-bargain si Abraham sa kanya, pinayagan niya si Abraham makipag-bargain sa kanya. Kasi sabi niya, si Abraham ay matuwid na tao. Napuputol, no? Hinayaan niya makipag-bargain si Abraham sa kanya, kasi bakit? Kasi matuwid si Abraham. Tingnan niyo po itong verse na to. Sige nga, Genesis chapter 18. Verse 23, 24, 25, 26. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, kasama ng mga makasalanan, kung mayroon po kayang 50, nilipulin niyo po rin ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahabagan ang lungsod dahil sa 15 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na nilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Wait, hindi daw lilipulin ng Panginoon. Pakinig. Sa batas ng Diyos, hindi niya pwedeng lipulin ang masama kasama ng matuwid. Ha? Kung kayo nasa eroplano, bumagsak ang eroplano, dahil kung sandaan kayo sa eroplano, dalawa lang kayo na mag-asawang matuwid doon, di dalawa lang kayo niligtas ng Lord, kasi hindi pa intulot ng Lord na righteous mamatay. At kung kinuha ka man ng Lord, ay kalooban na niya yun. Dito siya, kaya kayo hinuha. Amen. Now, sige tuloy nyo. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila. Kayo na po ang humatol sa buong mundo. Hindi po ba dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Kasi righteous judge siya. Tuloy natin. Sumagot ang Panginoon, kung may makita ko si kwentang matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang. Alam niyo ba bumaba ito? Mula sa 50, sabi niya, Lord, paano kung hindi 50? Kung 45 lang, hindi ko lilipulin. Lord, paano kung 30 lang?
hindi ko pa rin lilipulin. Lord, paano kung 20 lang? Hindi ko pa rin lilipulin. Sabi ni Lord, Panginoon, pwede bang isa pa? Sabi niya, paano po kung 10 lang? Sabi ni Lord, alang-alang sa 10. Ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, lose tayo. Lord, alang-alang sa 12 matuwid. Lilipulin niyo po ba? Hahayaan niyo bang pasukin kami dito ng mga NPA, ng mga terorista, at papatayin ng mga tao dito kung merong 12 matuwid dito? Anong sabi ng Lord? Kung meron ako makitang 10, hindi ko huhukuman. Ang problema, hindi sila umabot ng 10. Hello? May sabihin ako sa inyo. Lord! Sabi ko kay Lord, Lord, hindi mo huhukuman ang Padre Pio. Kasi narito si Pastor Ronald na matuwid. Dapat ganun din kayo. Lord, bakit mo husgahan yung lugar ng letre kung merong matuwid? Amen? Amen. Mga kapatid, kaya kayo gumagawa ng tama. Bigyan ko ng example. Sample lang, no? Si Juan, uminom ng soft drinks. Lahat ng junk foods kinakain ni Juan. Sa tingin niyo ba righteous act yun? Ha? Ngayon, nung nagkasakit si Juan, kayo siya manghingi ng kagalingan. Ngayon, sa tingin mo, kapag nag-pray siya kay Lord, di rin din kaya siya ni Lord? Bakit? Kasi hindi naman tama yung ginawa sa lahat. Kasi yung sakit mo, cause of your own neglection. Pero kung nagkasakit ka, nagkasipon ka lang, nagkaroon ka ng sakit dahil hindi mo expected na sakit na yun, pagkagaling ka ni Lord. Pero dahil ikaw mismo ang gumawa ng unlawful sa katawan mo, paano ka papagalingin ni Lord? Hello? Amen. Alam niyo ba yung katawan natin dapat may katuwiran? Yung pananamit natin dapat may katuwiran. Pwede ba yung naka-miniskirt ka, kita na yung ubi mo, tapos sasabihin mo, sila naman nakatingin sa puso? Eh, sana nagdahon ka na lang. Ginawa nga sa iba't alam, tsaka at least may principles pa sa Bible. Eh, pastor, sila naman nakatingin sa puso.